Mas ini-enjoy ko po kaysa po doon sa iniisip ko na may o-order po sa akin. Meron na Yes. po kasing regular eh. Kahit Okay. di pa po may nagsasabi na, order ako. Alright. Pero ano na po yung nag-regular na po. Pag ano po yung available na may bigay sa masaya naman po. Alright. Alam mo, Sir Benson, kaya ako to sineshare, no, sa ating mga practicalers and kaabante. Because again, I feel that there's a lesson that we can learn from this mushroom picking. Practicalers, kaabante, if you notice, every time that I would ask Sir Benson, regardless if it's about content creation or it's about mushroom picking, palaging ang isasagot ni Sir Benson, yes, kumikita siya doon, pero hindi yun yung primary objective niya. Hindi niya yun sinimulan for the objective na siya ay kumita. Nagkataon na sa content creation at sa pagma-mushroom picking, meron palang income, nakalakip yun, no? At yun ang gusto kong ipaalala sa ating mga practicalers and kaabante. Sometimes, the reason why success seems to be far away, it's because we're pushing ourselves too much to chase that success. Sometimes, we just have to really pour our heart out to something that we love doing, and the money will follow. Ha? So, mukhang gano'n ang storya ng buhay mo, Sir Benson eh. Tama po kayo. Sa sinabi po talaga ninyo, talaga nakarelate po. Kasi like sa akin nasabi ng mga magulang po na kapag nagtagumpay ka sa isang bagay, hindi mo dapat pwersahin ang sarili mo. Katulad po sa panguha ng kabating umorder po sa akin. Basta sinasabi ko lang na kapag may nakuha ko, dadalan ko po kayo. Hindi ko po pinipresyo kasi may stress ako kung every year. Sabi ko, order saan? Kailangan ganito ba? Yes, Hindi ko sinasabi yes. available. At dapat ipaintindi niya. Siyempre kung mayroon kayong mga kakilala o regular customers, mas maganda ipaintindi po ninyo. Pakita niyo yung mabuting ginagawa ninyo sa kanila, binibigay niyo sa kanila, hindi lang yung para kumita kayo, di ba? Para pag sinabi sa iba, mararecommend kayo.